Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel At yung video natin ngayon is galing naman kay kaalaman itong misteryosong bola ng mga sinasabi nila is alien daw, bola daw ng mga alien to. At panoorin na natin tong video ni kaalaman. Let's go. Ito ang tinatawag na Bet's Sphere. Isa na namang kakaiba at misteryosong kwento ang ibabahagi ko sa inyo kung saan may isang bakal, isang perpektong bilog ang pinaghihinalaang galing sa kalawakan at ito dati ay gumawa ng kaliwat ng headline sa mga dyaryo noong 1900s ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan, and the story goes like this. Alam nyo, maganda rin to si kaalaman magpaliwanag Talagang pulido talaga at maiintindihan natin ng maayos. Ito ang tinatawag na Bet's Sphere. Sa unang tingin ay simpleng bilog lamang ito. But no, isa ito sa pinakamisteryosong bagay. Physically documented, maraming newspaper articles at nalitratuhan pa dito sa ating mundo. Ang taon ay May 1974 sa isang gubat noon sa lupa ng Jacksonville, Fort George Island sa USA. Sa isang kakahuyan ay may nai-report na isang forest fire. Napakalaking sunog nito noon sa gubat na pagmamay-ari ng Betts family. Unang naalerto ang mga bumbero nang ma-report ang nasabing sunog ay sa kabutihang palad ay naging okay naman ang lahat, naapula rin kalaunan ang apoy. Ngayon, nang tuluyang maklir ang sunog na ito buddy ay binuntahan, binisita ito ng pamilya na nagmamay-ari ng lupa. Ang Betts family, sina Jerry Antoine at Terry Betts. Ang layon lamang sana nila noon ay tingnan kung ano pa ang pupwede nilang maging plano kung magtatayo muli sila ng bahay sa paligid ng lupang nasunog. Nang sa hindi inaasahan ay nakakita sila ng misteryosong bilog sa gilid ng nasunog na bukirin. Ang nakapagtataka sa bagay na ito buddy ay doon sa lupang nasunog ay wala silang landing marks o kung anumang bagay na magsasabing bumagsak ito o galing ito sa kalawakan. Bedded. I saw no charred marks, no big indentations in the ground. In fact, it looks as if someone had taken it and set it in the spot. Malalaman ninyo maya-maya kung bakit. Animoy, basta na lamang ito sumulpot doon. Kinuha nila ito at inuwi ng bahay. Noong una ay dahil uso noong mga panahong iyon ng space race o yung mga pagpunta ng tao sa buwan ay inakala nilang parte lamang ito ng isang rocket. Kinuha nila ito na ang nasa isip nila ay isa lamang itong souvenir. Pag-uwi sa bahay ay ipinatong lamang nila ito sa kung saan, nothing more, nothing less. Dito ngayon ay napansin nilang gumugulong ito sa hindi maipaliwanag na paraan. Dito ngayon nila minabuting ilagay ito sa isang safe. Paminsan-minsan na lamang ay inilalabas nila ito pero lalo pang nagimbal ang mag-anak nang minsang magpatugtog ng gitara habang nakalabas sa safe ang nasabing bola. Doon ay napansin nila itong naglalabas din ng sarili nitong tunog, isang humming sound na kung tawagin. Reflection, ganun. Nagtaka ang mga tao sa loob ng bahay nang marinig nila ito. Pinagkibit balikat lamang nila ito noong una at nagpatuloy sa pagkanta ng ibang kanta. Hindi na muli pa itong tumunog. Ngunit nang ulitin nila ang kantang una nilang tinugtog ay muli na naman itong nag-respond. Doon ay nalaman nila na may certain chords o frequency lamang kung saan ang Betts ball ay nagre-respond. And as he's playing the guitar, the sphere suddenly starts to come alive. It starts making humming sounds. And it seems to be responding to particular notes played by the guitar. Labis na na-curious ang mag-anak sa bolang ito at naisipan ng padre de pamilya na buksan ng bola para malaman kung ano nga ba talaga ang nasa loob nito. Gabi noon, nang subukang pukpukin ito
nang sa hindi inaasahan ay misteryong pag pinukpok mo ito ay gagayahin nung bola yung tunog ng pagpukpok mo rito. Grabe. Inakala pa noon ng buong pamilya na naghahalusinate lamang ang kanilang tatay at gawa-gawa niya lamang ito. Pero nang ipinakita at ipinarinig ito sa buong mag-anak ay kumbinsido nga talaga sila na totoo ang sinasabi ng kanilang tatay. Talagang magtataka At kayo, hindi no? pa dyan matatapos dahil ang bolang ito ay sinusundan yung taong huling humawak dito at pag nilagay mo ito sa isang patag na lamesa ay gumugulong ito nang wala namang gumagalaw. Ngunit hindi mo ito makikitang mahulog dahil tumitigil ito sa dulo ng lamesa na animoy alam ng betsball ang kanyang paligid. Ito ang sagot Napakagaling. bali sa sinasabi ko kanina kung bakit wala itong landing marks sa paligid kung saan ito nakita dahil gumagalaw pala ito mag-isa na parang may sariling pag-iisip. Kaya naman dito na sa parting ito humingi ng tulong ang mag-anak. Nagsimulang maging viral ito sa local radio station noon at hindi nga naglaon ay sa mga dyaryo. At syempre hindi ito papalampasin ng gobyerno, partikular na ang NASA at ang US Navy. Naging sobrang interesado sila sa kung ano ang ibang ahensya ng gobyerno, mapasaloob o labas ng Pilipinas, lahatak na lang yung napupuntang impormasyon sa atin. And up to this very day ay missing in action pa rin ang Betsball at ngayong 2023 na maraming kumakalat na UFO sa iba't ibang panig ng mundo ay yung mga fans ng Bets Sphere ay sinasabing na reverse engineer na yung magnetic pole at frequency na inilalabas noon ng Betsball upang magamit ng iba't ibang fighter jets sa mundo. At muli, maraming salamat sa pagsama sa akin na alamin ng kwento ng Bets Sphere, and as always, thank you so much for watching. Goodbye. Napakaganda nito, no? Itong video talaga ni kaalaman, ano? Talagang sulit yung pakikinig natin dito. Kapag yung mga katakatakang bagay nahawakan ng gobyerno, no? Talagang nawawala na kagad eh. Hindi kagad nila sinasabi kung anong pinagmulan o kung saan ito nagmula. Kasi sa tingin ko, no, meron silang itinatago na ayaw nilang malaman ng mga tao, lalo na yung US, dahil sila yung advance pagdating dito sa mga ganitong mga pangyayari, no.
yung mga ganitong nakakatakang mga bagay, sila yung merong kakayahan na pag-aralan yung mga bagay-bagay na yon. Kagaya na lamang nung Area 51, yung sinasabi nilang lugar ng mga alien. Ayaw din nilang palapitan yun, sinisecure nila yung lugar na yon. It means meron silang itinatago na hindi dapat malaman ng mga ibang tao. At sa tingin ko itong Betsy's Sphere na to, itong bola na to, sa tingin ko is napag-aralan na nila to. Kasi kung ngayong panahon is nandito pa to yung bola na to, malamang na makikita o malalaman kung saan ba to nagmula, kasi napaka-advanced na ng technology natin. At sa panahon natin ngayon, marami ng mga nagpapakita ng mga bagay, lalo na yung mga UFO ng mga sinasabi, marami ng mga tao yung nakakaalam o nakakakita sa mga bagay na ito, Pero ano't ano pa man, sabi nga ni Hiwaga is wala tayong kaalam-alam kung ano nangyayari sa mundo natin, dahil sa napakatagal na nga ng mundo natin, hindi natin alam kung ano-ano ba yung mga nakapaloob dito, Kaya nga sa atin, kino-consider natin tong isang hiwaga o kababalaghan na mga nangyayari, At yun lang yung masasabi ko dito sa video natin, Salamat sa panonood at huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated pag meron tayong in-upload na bagong mga video, At kung gusto mo naman ng ibang mga video, pwede kang mag-suggest, mag-comment ka dyan sa baba kung anong video yung gusto mong bigyan natin ng reaction. At papanoorin natin yan, bibigyan natin yan ng reaction. At ayun lang, salamat.